Yo, what's up mga bossing? Magandang araw ulit sa inyo. At meron ulit tayong kliyente dito sa ating shop. Isang crosswind mga bossing. Ang issue ng ating crosswind ay hindi ganun kalamig. Okay, so nilagyan namin ng gauge mga bossing. Meron naman siyang 200 yung high side. At mga nasa 40 yung low side. Ang naging issue niya mga bossing, nawala ang lamig dati dahil may gumasgas daw dyan sa pinang hotline. So nabutas, pinagawa niya. Pinasabay niya yung cleaning mga bossing, pero ang nangyari hindi siya ganun kalamig mga boss, no. So ngayon ang o-offer natin sa ating crosswind, ipapa-general cleaning na natin. Okay, bakit? Medyo ilang taon na rin yung ating crosswind. So kung hindi pa napapa-general cleaning o flashing, yung mga langis sa loob mga bossing ay hindi na yan ganun kaganda. Kaya nagkakaroon siya ng problema sa response ng lamig. So pagka kasi po sunog na o pangit na yung langis, okay, na umiikot sa system, hindi na siya makakapag-produce ng ganong kagandang lamig. Pwedeng magkaroon din siya ng high pressure, no? So kaya papa-pull out natin tong ating aircon system nitong ating crosswind para maisa-isa natin, no? At titingnan din natin mga bossing kung anong nangyayari dun sa cleaning nila. Kung yung cleaning ba nila ay talaga nalinis or nagawa ba nila ng tama, no? Kasi mga boss, hindi po makakapagpasolusyon sa lamig, magpapatindi ng lamig, lalong-lalo na sa tanghali, yung cleaning lang. Kung halimbawa may high pressure po, hindi makukuha ng cleaning lang ng evaporator yung solusyon doon sa problema na yun, no? Ang kailangan doon, i-general cleaning mo na. Hanggat maaari, pull out ng condenser, compressor, lahat yan dapat lilinisan mo ng tama. Kasi hindi pwedeng mag-partial ka lang na okay, nalinis mo yung evaporator, tapos isusunod mo itong ngayon nasa labas, hindi pwedeng may maiiwang ulit na lumang langis sa system, no? Kaya kailangan lahat ng system malinis at walang contaminate ng lumang langis, no? So ito yung kanyang reading mga boss ngayon. Ang oras natin medyo wala pang araw naman sa labas, pero pati blower motor niya mga bossing sa loob ay di katok na. Gumagana lang siya pagka kinakatok. Tapos meron din naman siyang lamig na nakuha mga bossing na ilan ba yan? Hindi ko makita. Para mga nasa 18. Okay, yan yung response ng lamig na meron siya ngayon, no? Pero tingnan natin mamaya mga bossing kung evaporator niya hindi pa ba yupi-yupi yung kanyang pins, no? Yung mga pagitan niya. Tingnan natin lahat, iisa-isahin natin tong kanyang crosswind, no? Kasi sayang yung naging gastos niya, parang last month lang niya pinalinis yata, no? Okay, ayun lang mga bossing, ito yung ating project dito sa ating shop. So tingnan natin kung anong mangyayari at magagawa natin para mas mapa-improve natin yung lamig, no? So yan yung lamig na nakuha. Tingnan natin mamaya pagkatapos natin gawin. Mga bossing, kung ang inyong blower motor halimbawang nawala, tapos bumabalik, tapos o kaya naman pagka kinakatok nyo, pag hinahampas nyo tong side sa may motor, no, gumagana, ang ibig sabihin niyan mga bossing, itong carbon brush nitong ating motor at saka yung commutator pudpud na o kaya naman ay maitim na, no? So kailangan nyo na siyang palitan. Hindi po na gagawa yung commutator. Carbon brush po pwedeng palitan, pero yung commutator hindi po siya napapalitan or walang nabibili mga bossing. Sabihin natin napapalitan pero walang nabibili nun, no? Kaya disposable po tong ating blower motor. Pagka ganun na ang tema, nawawala, nagkakaroon, nawawala, at may kuryenteng supply, yung positive negative, yan yung terminal, blower motor na po ang may issue dyan. Kailangan nyo magpalit ng panibago. So ganito po yung nangyayari sa ating blower ng crosswind natin. Nawawala na yung blower nya. Mga bossing, rear evaporator natin ng crosswind na ibaba na. So nakita ko agad yung ating capillary tube ng ating expansion valve. Wala ng cover. Mga bossing, dapat may cover yan dahil yung original yan may cover. So hindi ko alam kung bakit nila tinanggal yan para mawala yung cover na nilagay dito o yung iba niyan Everseal o yung gum na nilalagay o kaya naman yung aero tape mga boss, no? So tanggal na, tas naka cable tie, ang orig nito yung clamp na bakal. Okay yung cable tie mga bossing kasi kinakalawang po kasi pag halimbawang yung bakal ang clamp, nabubutas po tong ating tubo.
So kaya okay lang naman yung cable tie, pero dapat meron tong aero tape o kaya yung gum. Okay, so tingnan natin mga bossing isa-isa para at least makorek natin. Kasi mga boss, hindi po kayo pwedeng mag palamig ng isang aircon kung may mga problema rin yung siyempre yung ibang mga piyesa natin, no? Pangalawa, ang problema ng ating mga paggawaan ngayon kasi siyempre ngayon pamurahan ng singil. Okay, so madami ng aircon technician ngayon o aircon shop. So pabababaan ngayon ng singil mga bossing, or sabihin natin hindi naman sobrang sagad, no? Pero ang problema mga boss, wala pong naniningil ng mababa na gagawin lahat. Okay, so may mga sasabayan kayo ng mga technician kung paano kayo magbabayad. Although dapat mali naman na sa technician yun na kung ikaw naman napaliwanag mo na maganda at kailangan gawin yon, syempre sisingil ka ng tama doon. Pero ang problema kasi ng iba kasi, kung ano lang kasi yung nakikita sira, yun lang yung ginagawa. So medyo may problema pagdating doon mga bossing eh. Kaya nga nangyayari na babypass yung mga trabaho. Dahil syempre ikaw naman, magpapakahirap ka bang magtrabaho? Gagawin mo ba yung tama? Tapos ang singil mo naman ay napakababa. So walang ganun. Parang ito, bigyan ko kayo ng sample mga bossing Nag-cleaning sila pero hindi sila nagbaba ng blower housing. So papakita ko sa inyo ngayon kung anong meron doon sa blower housing at titingnan natin kung yung pump sa mga pagitan na may issue na, no? So titingnan natin kasi may year model tayong pinagbabasihan mga bossing Ito yung kanyang evaporator sa harap mga bossing. So siguro palagay ko original pa to. At makikita natin yan pag tinanggal natin sa housing kung anong condition meron yan. Okay, so magbe-base tayo sa year model kung bakit kailangan gawin yung mga sinasabi natin ganito, no? Siyempre, pagka luma na yung ating sasakyan, hindi walang forever mga bossing Langis sa loob, siyempre, masusunog at masusunog yan. Or maluluto or papangit mga bossing. Kaya kailangan mag-change oil kayo. Pero yun naman ay depende sa unit at depende sa edad ng unit. So, tingnan natin kung ang nagiging problema niya ay high pressure. So, doon tayo magkakaroon ng solusyon sa trabaho ang gagawin sa kanya. O kaya, iisa-isahin natin yung mga boss, papapull out natin lahat, no? Kagaya ng sinasabi ko sa pagtitipid, halimbawa, ito, condenser. Kung gusto mong tipiring i-flashing, hindi mo natatanggalin dyan. Pero, paano mo malilinis na maganda kung nakakabit yan? Pati yan sa may radiator, no? Sabi ng may-ari na pa-overhaul na niya yan. Kaso nagiging problema sa overhaul ng radiator mga bossing. Malinis yung radiator, pero yung tubig na naiiwan dun sa water pump hindi napapalitan. So dapat pag nagpa-overhaul kayo ng radiator, pa-flushing nyo muna para matanggal yung lumang tubig dun sa water pump bago kayo maglagay ng panibago. So parang papaikutin nyo muna yung tubig para matangay nung pump yung luma doon sa kanyang na-stuck sa kanya, tapos i-drain ulit. So siguro sa amin kasi mga ilang drain ang ginagawa natin, tapos running na tubig mga bossing pag nagpa-flashing no. O dapat ganun pagka nagpa-overhaul kasi ang nangyayari, kalawangin yung radiator, ginlinis yung radiator, mga ilang araw lang kalawangin ulit yung radiator. Bakit? Dahil nga may umiikot pang natitirang kalawang sa system o dun sa kanyang linya. O yun mga bossing So titingnan natin kasi by year model din naman tayo tumitingin kung bakit kailangan natin mag-flashing. Mga bossing kaya gusto nating i-baklasin yung ating condenser, no? Para malinis natin yung ating radiator na maganda. Tapos syempre, hindi mo malilinis ng tama ang isang piyesa kung nakakabit doon. So pati yan, papalinis natin ng maganda. Tapos flashing na natin yan. Ito mga bossing, second hand lang ang ikakabit natin dito sa blower motor natin. So yung blade at saka housing, yun pa rin ang gagamitin natin dahil yung ating mga surplus Japan mga bossing magkaiba ng blade. Okay? Kumbaga, parang ito, second hand natin, no? Tingnan nyo yung korte ng blade nya. Sa lubong tong isa, yung isa parang pakanan, ito parang pakaliwa. Okay, yan yun, no? So, hindi pa pwedeng ikabit yan doon dahil iba ang magiging buga, no? Hindi siya bubuga ng tama, mga bossing, sa madalit sabi. O, second hand lang ikakabit natin sa blower natin. Pero Japan yan mga bossing.
compressor natin mga bossing na pull out na rin. So papatanggalin natin yung pulley para ma-leak test natin yung ating compressor kung may leak yung ating oil seal. So para malinis natin na maganda. Mga boss kasi hindi pa pwedeng i-leak test ng nakakabit yung pulley. Kasi yung bearing natin mabababad sa tubig, no? Hindi mo siya pwedeng tagalan doon kasi baka pumasok yung tubig sa bearing, pwedeng masira yung bearing natin. Unless na lang kung papalitan natin ng panibago, no? Mga boss, ito yung ating blower housing, no? So, kaya natin kailangan ibaba para mapalitan natin ng panibagong pump. Kasi pag sira na tong pump na to, makakasaksyon yung blower motor natin sa labas. Okay, so kagaya na sinasabi ko, yun nga yung tema eh. Pagka hindi nagagawa ng eksakto, ng tama, syempre, magkakaroon pa rin ng problema. Or, hindi siya makakapagpalamig na maganda dahil makakakuha siya ng hangin galing sa labas. Mga bossing, ito nakatakip yan dito. Ito yung pag nakatakip yan, sa loob ka lang kukuha ng hangin. Pero pag naka-open yan, sa labas. Okay, kahit nakatakip yan, kung ito'y durog na, itong pump na to na nagpipit doon sa chassis, doon sa butas galing sa labas, makakasaksyon pa rin yung blower motor natin dahil dyan siya nakaposisyon. So, hindi na sinasabay ng mga ibang nagki-cleaning to. Yun yung sinasabi ko. Kasi pag minsan, pag mababa kasi singil mo, wala nga naman trabahuin mo pa yan. So, bahala na siya dyan, no? Pero sa atin, syempre, tinitingnan natin yung year model kung kailangan ba nating ibaba at kailangan natin palitan yan. Para at least mas effective at saka maayos yung trabaho natin, no, mga boss? O, ganun lang naman kasimple yun. Kaya nga minsan, bakit may mababang sumingil, bakit may mas mataas sumingil. Pero dalawang klase naman yung naniningil, mga bossing. May mataas din naman na hindi naman din na ganun kaganda. Meron namang mababang sumingil na maayos din naman yung trabaho, mga boss. So nasa gumagawa yan, doon lang magkakaroon ng pagkakaiba. Ito yung kanyang blower, mga boss. Binunutan natin yung pinakamotor lang, no? Kasi yung blade nga ay gagamitin natin. Yung laman sa loob, mga bossing, ayun na. Sunog na o sobrang itim na at pudpud na rin yung commutator niya. So kaya nawawala-wala na yung blower niya dahil nga or yung hangin niya dahil nga yung contact hindi na nagko-contact na maganda. Papahugasan lang natin yan. Ito yung evaporator niya, mga boss, sa harap, no? So ito na yung isa pang sinasabi natin. So pagka yupi-yupi na tong pins niya, mga bossing, no? So yung hangin mabablock na rin niya. Okay lang sana kung yung blower motor natin, mga bossing, ay nandito sa likod nakaposisyon or pasaksyon. Pero ang problema, ang blower motor natin nandito sa harap. So dito siya tatama. Nangyayari kasi nayuyupi ito, mga bossing, pagka masyadong malakas yung gamit ng technician na tubig panglinis. Pangalawa, sa katagalan kasi nabubulok, syempre yan, nagkakaroon na ng ano yan. Humihina na yung aluminum, kaya talagang mayuyupi na siya. So pag ang naging reklamo na ng ating kliyente, kahit malakas ang blower motor pero mahina ang response ng buga ng hangin sa luber, isa na to si evaporator na kailangan palitan. Pero sa ngayon, kung hindi pa naman siya butas, hindi natin siya muna papalitan. Pero depende naman yan sa ating kliyente kung anong masasabi niya dyan, mga bossing, no? Siyempre yung gastos naman ang tinitingnan natin. Pero yan yung mga dahilan kung bakit pwedeng hindi lalakas yung buga ng hangin. Dahil dyan sa mga yupi-yupi na yan, mga bossing. Okay, papa-flashing natin yan, plus lilig test natin. Ito yung sinasabi ko, mga bossing, dun sa isa. Hindi ko alam kung bakit natanggal yung cover, tapos yan yung bakal na clamp niya, no? Pero sa ngayon to, tatanggalin na natin to dahil papalitan natin ng expansion valve yan. Yan yung naka-cover ng ganyan eh. Orig pa to, mga boss eh. So kung anong year model yan, so hindi pa napapalitan tong ating evaporator. Mga bossing, kung gusto nyo naman na wala na talagang sasaksyonan yung inyong blower sa labas, yung tipong bakit pag dumadaan kayo ng mga Smoky Mountain, yung mga jeep na mga nasa mga mauusok, nasa harapan nyo, pumapasok yung amoy, bukod sa mga rubber sa gilid, mga bossing, may mga rubber kasi itong ating pintuan. Pag sira na yung rubber, papasok din yung galing labas. Pero kung ayaw nyo na makasaksyon yung blower motor nyo na galing labas, isa yan sa tinatakpan. Yan yung sinasabi ko na yung pump ng ating housing diyan nakalagay, no? So kung sira na yung pump, kahit nasabihin mo nga nakatakip yung vent, papasok pa rin sa loob yung amoy, no? O kaya tinatakpan na ng iba yan at tinatakpan din na naman natin kung gusto ng kliyente. Pero bago namin takpan, pinabaliwanag namin kung anong magiging problema or mangyayari, mga bossing, kung nakatakip na yan. Okay?
Ayun mga bossing, paano natin malilinis yung radiator kung nakaharang yung condenser sa harapan? So hindi natin siya malilinis ng tama. So kahit pa paano, tanggal yung ating condenser, malilinis natin yung ating radiator. So kasi pagka mga barado rin po, yung mga pagitan yan, yung mga pins natin yan, hindi makakapag-suction yung ating clutch pan para palamigin yung ating condenser saka yung ating radiator. Kasi ang trabaho ng ating clutch pan, palamigin yung dalawang yun. Ngayon kung barado na yan, paano siya lalamig? So magkakaroon siya ng high pressure mga bossing. Mga boss, nagkasundo kami ng kliyente, natakpan na lang yung kanyang ventilation o yung sinasaksyon na ng ating blower motor, no? Rubber text na yun mga bossing. Mga bossing, eto na yung kalaban, no? May leak yung evaporator niya. Kita ba? Ang labo naman ng tubig paano makikita, ha? Taas mo nga konti. Mga bossing, kita naman, no? Kita. Pero tatlo mga boss, meron pa rito sa isang side dito. So, wala na talaga. Hindi na natin siya masisave kasi hindi naman siya pwedeng hinangin mga bossing. Kasi manganganak lang yung butas niyan pag hininang natin. Papalitan natin ng panibago. Yun lang, syempre nakakalungkot dahil dagdag gastos yan, no? Pero wala tayong magagawa mga bossing. Kailangan palitan. Mga bossing, okay na itong ating crosswind. Naibalik na natin yung ating mga pyesa, condenser, compressor, yung evaporator na lang ang sinasalpak doon. Tapos maglilik test tayo ng ating system para ma-check natin yung ating mga dugtungan na mga pinagkakalas mga bossing. Although mga bagong palit naman ng o-ring, kaso syempre titingnan natin kung may sablay, no? Kasi baka mamaya yung size ng o-ring or pangit yung o-ring, naipit yung o-ring, magkaroon ng problema, no? Pero syempre may mga sukat lang naman tayo na sinusunod na ating mga fittings kung 134A or hindi pasok yung ating o-ring do sa fittings, no? So goods lahat naman, napalitan natin ng mga o-ring yung dugtungan. Okay na, tapos maglulod tayo ng refrigerant pag wala ng leak na nakita mga bossing. Okay mga bossing, nakapag-leak test na tayo ng ating system, no? Naglagay kami ng 250 PSI nitrogen. So na-check na naman yung mga dugtungan, negative naman mga bossing. So, magbabacuum na lang tayo tapos magre-recharge tayo ng refrigerant dito sa ating crosswind mga bossing. Mga bossing, nag-start na tayo, nag-load tayo ng refrigerant pero may napansin kami hindi gumagana yung ating idle up mga boss dahil dito sa ating pinakang vacuum na to, no? So dapat kasi pagka nag-load ng aircon, tataas yung idle natin at least man lang mga 900 RPM dito sa ating panel, no mga bossing. Kaso bagsak siya, hindi siya umaabot ng 900. Ngayon, nakita nga namin mga bossing, meron siyang kuryente, may positive, negative, tapos nirekta natin yung pinaka-vacuum hose natin, no? Ito yung mga bossing, dalawa yun eh. Yun yung pinaka-actuator. Mga bossing, kahit naman magkaiba yung ating actuator valve, no? Kasi yung sa atin, iba ang socket, no? Ito. Okay lang naman kahit iba ang socket. Basta kailangan, may positive, negative yan. So, kasi kung hahanapin ko tong orig, wala akong original mga bossing na ganito. So kahit naman magkaiba tong actuator valve natin, walang problema yan. Basta kailangan humikop siya o magbukas yung solenoid niya. Okay, nakapag-start na tayo mga bossing. Ayun na, gumagana na. Papapatay natin. Sige nga, patay aircon. Pakita. Aircon. Yun, patay. Aircon. Okay, very good. Ayun na mga bossing, gumagana na yung idle natin. Kailangan kasi yung mga boss para sa ating syempre charging din ng battery. Bakit? Yung alternator pag nasa tamang RPM, syempre maganda ang charging. Saka syempre yung bomba ng compressor natin, no? Okay, very good. Testing tayo. Mga bossing, ito na yung ating reading. 175 high side.
Mga nasa 33, 32 yung low side natin mga bossing. Testing tayo ng lamig sa loob. Okay, nakalimutan ko na kung anong nakuha nito kanina, pero para mga 18 ata mga bossing. At ngayon, meron na siyang nakuhang 8, hindi. Kala ko 20. Okay, mga bossing, nasa 10 degrees Celsius na siya, no? So, i-start lang naman natin. Gusto natin siyang ilabas doon sa labas mamaya para makitaan natin siya ng final nating reading, no? Pero may nakaharang pa sa labas. Pagka natapos natin na sa labas, papalabasin na natin tong ating crosswind na to. Pero ayun na mga bossing, so medyo malayo na yung ating nakuhang response ng lamig. Kung 18, kung hindi ako nagkakamali, kung 18 yun, so mga nasa 10 degrees Celsius na rito. Malaking bagay na yun mga bossing, no? Malaking bagay na. Okay, so tasting lang kami mga bossing, tas final natin maya konti. Mga bossing, nilabas na natin yung ating crosswind, pero wala ng araw o walang sikat ng araw mga bossing, no? Pero ang maganda sa reading mga bossing, low side 30, high side wala pang 160. Bumaba pa sa 175 kanina. Tingnan natin yung lamig sa loob. Okay mga bossing, pagka ganun yung reading, kahit nasabihin mong walang araw, sigurado ako pasok yan mga bossing pagka lumabas yung araw. Kahit pumalo siya ng 200, walang problema. Lamig natin mga bossing, bumaba na ng 10 degrees Celsius, no? O, yan na. So, at least malaki-laki ang naging improvement ng ating lamig mga bossing. Hindi kamukha kanina na nasa 18 kung hindi ako magkakamali sa ating video kanina, no? So, ngayon, nakakuha na tayo ng mababa sa G's. Okay, mga boss, pati yung kanyang idle up gumagana na. Pag pinatay yung aircon, yan, bumababa. Pag yung aircon, tataas. Yun. Okay, so yan na. Very good na. At gumagana na yung idle up natin, no? So, mga bossing, papatasting na lang natin to sa ating kliyente. Tapos, syempre, nagpapa-update naman tayo lagi sa kanila kung ano naging resulta ng ating ginagawa. Pero, maganda naman yung naging resulta ng ating trabaho, mga bossing. Okay, so, wala na lang din namang araw. Hindi na natin siya matitesting ng ganun kaganda mga bossing, no? Siya na lang ang magtitesting bukas. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat ulit. At syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you.